Naramdaman niyo po ba ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan habang tayo po ay sumasamba sa Panginoon? Sa oras po na ito ay kukumplituhin po natin ang ating pagsamba at pagpuri sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay ng ating tithes and offerings po sa God. Alam niyo po ba na ang pagbibigay ng tithes sa Panginoon ay isang investment? Yan. Salamat po. Alam naman po pala natin. So, investing po sa kingdom ng ating Panginoon ay isang bagay po na hindi po siya optional. Ang pagbibigay po ng tithes, it is a must. And it is a command po ng ating Panginoon sa atin. So whether we like it or not, we have to give our tithes and offering po sa ating Panginoon for the advancement of His kingdom. And para naman po din, patuloy na mabuhay po ang ministry na ipinagkatiwala ng ating Panginoon sa ating pong butihin at mahal na pastor na si Pastor Boji dito po sa ating iglesia. Kaya po mga kapatid, pakisabi nga po nyo, I am ready to give. Pakilakas po, I am ready to give. Ayan, maraming salamat po. While giving our tithes, while investing, alam niyo po ba na nabibid yung ating trust sa ating Panginoon? Alam niyo po ba na nabibid ang ating pananampalataya? Lumalakas po ang ating pananampalataya habang tayo po ay nagbibigay sa ating Panginoon. At diyan po pumapasok yung pagiging generous, nai-strengthen po yung ating pagiging generous. Kung hindi po kayo a tither person, simulan na po natin ngayon. Because hindi po sayang. Bumabalik po yan sa atin. Kasi sa ang Panginoon naman po nang gagaling yan, ibinabalik lang po natin yung maliit na porsyento. It's only 10% po yung ibinabalik natin sa ating Panginoon. So, yung pong mga nag-aagam-agam or nagdadalawang isip, simulan na po natin ngayon. Give our tithes to God. Or hindi po yun masasayang. Babalik at babalik po yun sa atin. Minsan nga po, Sunday nag-tithes ako, ano po? Pagdating ng gabi, bumalik, doble pa. Kaya talagang maiiyak ka sa Panginoon, sasabihin mo, Lord, deserve ko ba ito? Kasi nagkukulang nga ako pero ikaw, lagi kang sobra kong magbigay. Talagang minsan, maiiyak ka na lang sa Panginoon at medyo makaka-feel ka ng guilt feeling. Kasi, hindi ka nga hindi ka nga faithful sa pagbibigay ng tithes, and yet, ang Panginoon napakatapat niya sa pagbibless sa atin. Kaya po, tingnan po natin sa Mark 12, 41 to 44. Basahin po natin. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people draw in large amounts, but the poor widow came and put into very small copper coins worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything all she had to live on." Meron po akong experience, actually kami. Way back 1995 po yun pataas. Meron po kaming mission sa Badjao, sa Batangas. Nanirahan po kami sa kanilang lugar for 5 years. Meron sa Batangas City po, meron kaming isang medyo hindi naman po malaking church, maliit, mga more or less 100 po ang kanilang members. So pagdating ng tithes and offerings, meron nung isang matanda na siguro po yun na lang yung kahuli-hulihan ng pera. No? Binigay niya po, inuhulog niya po yon sa basket. At may kasama pa akong isang sachet ng kape. Nakaka-amaze po, saka nakaka-bagbag ng damdamin. Kung talagang
ma-amaze ka po kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ng matandang ito. Na kumbaga siguro last money niya na yon or hindi namin alam, ano? Pero may kasama pong kape na ang nakakatuwa po talaga. Doon kami nabagbag. Talagang may kasama pong kape. So, hindi ko malilimutan yung istorya po na yun nung kami ay nagmi-mission pa po sa Batangas, ano? By the way, gusto ko lang po ipaalala, no? Ngayong buwan po pala is Pastor's Appreciation Month. So, lahat naman po siguro tayo nagmamahal sa ating pastor, ano? Lahat naman po siguro tayo handang i-appreciate ang ating pastor in whatever way you can. Let's encourage our pastor. Let's offer whatever we can just to feel him that he is loved, that he is appreciated. So feel free to do it. And alam nyo, minsan nga nagtatampo ako sa Panginoon eh. Kasi lahat na lang po, sabi ko nga kay Cathy, ba't ganun? Merong may Mother's Day, may Father's Day, may Grandparents' Day. Paano na yung mga single, Parang unfair yata, di ba? Paano kaya yun? Pero ganito na lang gawin natin. Why not just appreciate the church worker? Mahirap po ba yun? Pwede po tayong magsimula na let's appreciate the church worker because the church worker is also the frontliner of the church. So, siguro po, karapatan din naman po din tumanggap ng blessing, po. So, I'm just encouraging each and everyone to do so if you want, but this is not sapilitan, ika nga. So, gusto ko lang po na ma-practice natin sa church na ito yung ating appreciation, yung maiunad pa po yung ating pagiging generous or pagiging giver po natin. So, yun lamang po, itaas po natin ang ating mga envelope. At masaya po nating i-offer sa Panginoon ang ating pong tithes. Panginoon, maraming salamat nga po sa umagang ito kung saan pinuno mo pong muli ang aming puso ng masarap na pagsamba. Kasama po ng aming hawak na ito, ng aming 10% ng kung ano ang ipinagkaloob mo po sa amin. Gamitin mo po, Panginoon, ang salaping ito upang patuloy po na lumago pa ang iyong kaharian dito sa lupa. Maraming salamat po sa bawat isa, Lord God, sa katapatan mo sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po anuman ang kanilang ginagawa, Panginoon, sa kanilang mga negosyo, anuman po ang mga pinagkakakitaan nila, patuloy mo po itong pasaganain at pagpalain po. At ilayo mo po ang bawat isa sa kapahamakan. Maraming salamat po sa pagpapala na patuloy na binibigay mo sa iglesyang ito at sa bawat isa po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen.